Another rematch series sa pagitan ng Clippers at Nuggets. Panay ngiti pa naman ngayon si Kawhi, parang may mangyayaring kakaiba. Ang Clippers din ang tinatag na dark horse dito sa West. Base yan sa mga former player na naging analyst at kahit sa mga sports website. Mahilig pa naman sa kabayo itong si Nikola Jokic. Base kasi kay Arenas, maraming umiwas sa Lakers sa first round pati sa bracket nila. Sa dami ng umiwas, ayun, yung iba nalaglag. Yung Clippers sa nangyari kay Kawhi na hindi agad nakalaro sa season pero pumapalag pa rin yung team nila sa West. Mostly based sa scouting, yung coaching staff doon kasi magkakatalo yung series ng Nuggets at Clippers. Papasok pa ng postseason, healthy pa si Kawhi. Meron pa silang 8-game winning streak papasok ng playoffs. Isa sa mga hottest team ngayon. So back to basic muna sa stats. Tabla ang series ng Nuggets at Clippers sa regular season. 2-2 record. May average pang 109 points per game ang LA. Ang Denver naman 118 per game. Kahit pa tinag na dark horse ang Clippers ay may kabayo din naman sa kabila, mas pinapaboran pa rin yung Nuggets dahil sa history ng record nila. Sa buong history na nagtapat yung Clippers at Nuggets, lamang ang Denver 110-87. Since dumating din si Kawhi sa Clippers, merong 14-8 record ang Denver kontra sa kanila. Nasa 36% winning rate ang Clippers base sa game history. Pero sabi nga nila, bilog ang bola. Wala naman nagsabing square yun. Ang Nuggets at Clippers, ang least 3-point shooting team sa buong NBA. Magkasunod pa sila noon, 29 at 30. Pinakakonting na ibibitaw sa beyond the arc. Kaso sila naman ang nasa top 10 na may mataas na percentage mula sa 3-point area. Ang Clippers din ang isa sa best defensive team sa NBA ngayon. Yung Nuggets nasa pinakamaba ng depensa. Sa nakaraang dalawang season din, si Nikola Jokic nag-a-average ng 29 points, 13 rebounds, 7 assists versus Clippers na lagi niya pang tinatalo yung LA. Kahit pabor sa Nuggets yung iba, lamang naman di umano ang Clippers pagdating sa coach dahil may experience. Si Tyronn Lue, kahit dati pa nung nawala si PG at si Kawhi dahil may injury, na ipasok niya pa rin ang play-ins. Samantalang yung coach ng Nuggets na si David Adelman, playoff debut pa lang niya ngayon. Isa pa, ibang team din ang Clippers since dumating talaga si Kawhi at biglang naging seryoso. Kabaliktaran pa nga siya eh. Yung iba hindi tumatawa kapag seryoso pero si Kawhi ngumingiti at tumatawa kapag seryoso na siya. Parang sa Raptors lang din, ang daming binangungot nun sa tawa ni Kawhi. Kahit bumalik si Kawhi noong January, ang tagal din bago nakabawi. Sinabi pa nga ni Kawhi, hirap silang manalo. Nung tinanggal yung restriction niya, nagkaroon ng 18-3 record ang Clippers. Biglang nag-average pa si Kawhi ng 21 points, 5 rebounds at nasa 1 assist per game. Bukod kay Harden at kay Powell, may isang player pa sa Clippers na merong best season. Si Zubac, 16 points, 9 rebounds, 2 assists at 1 block per game. Marami siyang sinisibak ngayong taon, 62% mula sa field. Yun nga lang, walang 3-point shot. Alam na rin naman kasi ni Zubac na silang dalawa ni Jokic ang magiging matchup at mas pinuri pa rin naman niya si Nikola. Yun nga lang, ang binanggit lang din nitong si Zubac, meron silang advantage kontra Nuggets dahil pa rin sa coach. Dahil sa experience, mas alam ng coaching staff nila kung paano i-lock yung game 1. Gusto rin kasing bumawi ni Zubac sa Nuggets at dito kay Jokic dahil nga sa nangyari noong 2020. Sa Denver naman, si Jamal Murray struggling pa rin sa regular season. Pero hindi kasi yung makikita sa numbers niya na meron 21 points, 4 rebounds at 6 assists per game. Nasa 47 and 39%. Hindi kasi siya consistent buong taon. Halos kaparehas pa rin naman niya ng numbers niya noong 2021 at 2023. Ang bentahe kasi ng Denver kapag si Jamal Murray nasa playoffs na, tumataas ang average niya. Pwera lang nung nakarang taon. Ang scouting pa, kahit hindi ma-shutdown si Jokic, basta ma-shutdown ng kabilang team si Jamal Murray, doon nagpapanik ang Nuggets. Dahil alam ng ibang teams na mas ibibigay ni Leon kay Jokic. Meron pa naman silang Aaron Gordon, tapos si MPJ kapag nakakuha ng bola, hindi niya na ipapasa. Ginawa na rin kasi to ng Minnesota last season. Yung depensa pa nila dito kay Murray, parang hinahabol ng dalawang aso kapag hawak niya yung bola. Ito rin kasi yung isang stats na problema ng Nuggets. Ganon din sa Clippers. Sila ang merong worst bench scoring. Meron 28 points per game ang Denver, nasa 33 points per game naman ang Clippers.
Hindi ganun kalayo ang average pero malaking difference pa rin yun. Makikita naman doon kung sino ang next 5 or 8 player nila.